Hello, welcome back sa ating uh, YouTube channel, no? Kuya Drew PH. And this is our day 5 for our Arduino 101 for Pinoys, no? So, ano pong pag-uusapan natin ngayong day 5, no? Naka day 5 na rin pala tayo, no? Uh, we will be talking about digital pins, no? Balikan natin yan. So, but we are going to deep dive na, na. Uh, and one of its function is, pulse width modulation, no, or tinatawag nating PWM, na kasi mas sa mga robotics, no, or sa mga automation, mostly ginagamit itong mga digital pins and itong PWM, na alamin natin kung bakit. Okay, pero bago ang lahat, na I know meron tayong tulad ng dati, na gagawin natin yung ating assignment. Okay, so ano ba yung ating assignment? Last time we talk about what we call this, serial printing, no? And then we also variables, no? And then doon sa variables gumawa tayo ng binary counter, no? 4-bit, no? But this time we will create a 5-bit binary counter, no? So magdadagdag lang tayo ng isang LED. So ibig sabihin, 5 LED, uh, 5 resistor at mga jumper wires ang gagamitin natin, no? So pero gagamit tayo ng mga variables at the same time, maglalagay na rin tayo ng serial print, no? Para makita natin yung mga output, no? So, habang nag-ano siya, ipiprint lang natin yung what we call this, yung number, no? Number. In decimal, halimbawa 1. Pero ang sa serial print 1, pero ang tag nito sa ating binary counter, dun sa LED, it will use binary, no? Yung zeros and one, no? Okay? So, same thing again, no? Uh, gawin natin yung, ano muna, uh, sige, gawin muna natin yung algorithm. Okay? Nag, nag-ano ako rito ng, ano? So, binary counter. Okay? So, this is the decimal value, no? Ito yung binary. So, since 5-bit, no? So, ibig sabihin 5 yan. 1, 2, 3, 4, 5, no? Lagyan natin ng konti. 5, no? So, dito tayo magsisimula. 1, 2, 4, 8, 16. O, paano ba naging ano yan? Paano naging 1, 2, 4, 8, 16, no? So, balikan nyo yung previous nating, what we call this, yung video. Paano tayo nag-come up dito sa ganitong values, no? We are converting now decimal to binary, no? So this is 2 raised to 0, 2 raised to 1, 2 raised to 2, 2 raised to 3, and 2 raised to 4. No? So 4 to 0, 5 bits. Okay? Teka. Ayan. Ito decimal value. Oops, sorry. Decimal. And this is the binary. Okay. No? So 1, 2, 3. Lagay natin sa gitna siguro, no? Ganun din to. Oops, sorry. Dapat ito ay hindi gitna. Yan. So hanggang ano to, hanggang 31 na. Kasi 5-bit na eh. Bakit siya naging 31 na? Ah, ay, sorry. Bakit siya naging 31? Kasi nga 5-bit. Bali 32
bits na yan. 32 bits, yes. Including yung 0. Kulang pa tayo na 0. Dapat may 0 yan. Insert, rows above, and 0. Yan. 0 natin, of course, no? 0 off lahat ang LED, no? Okay. Ayun lang muna natin to. Ang 1, ang 1 is enable ang 1. The rest 0. Ang 2, enable ang 2. Ang 3, parang hindi pantay, no? Ganyan kaya. Ang 3, enable mo ang 2 plus 1. Ang 4, of course, enable natin ang 4. Ang 5, enable natin ang 4 and 1. Ang 6, maliit ba? Lakihan ko. Yeah. Lakihan natin. Yeah. Para makita niya na. 6, enable natin ang, oops. Ano ba itong yan? Data. Not vibrant eh. Gusto kong kaya ko lang oops, baliktad na. Dapat dito. Bakit ganun? Hindi. Dapat dito. Yan. Okay. Para hindi nawawala yung lagyan natin to ng kulay kasi maguguluhan tayo. Yan. Okay. So, balik tayo rito. Yung 5 is 4 ang enable at 1. Copy ulit natin to. 6, 4 and 2. 7, 4, 2, and 1. 7 yan. Okay. Ala. Yan nakapit. 8. Yan. Enable natin 8 bits, no? 9. Enable lang 8 bits. And 1. Ito, copy na natin. Copy natin. Ang 10. Enable natin 8 tsaka 2. Sorry. 2. Ang 11, 8, 2, and 1. Yan. 8 plus 3. Okay? Ang 12, 8, and 4. Yan. Ang 13, 8, 4, and 1. Yan. Ang 14, 8 plus 4, 12 plus 2, 14, 15. Ayan. Enable natin yung 4. 8, 4. Ito yung 4 bits, na? Though naglagay pa tayo ng another bit which is 2 raised to 4, no? Yung pang 5 bit which is 16, na? Yung pang 16, na? So yung 16, ito na yung 1, na? So ito yung copy natin. So 16. Ano yung 17? Of course, 16 and 1, 17. Ganyan. 18. So tuloy-tuloy lang tayo, Okay, mali to. 19, 16, 18, and 19. Tama ba? 16 plus 3. At nalilito na rin ako, no? 16 plus 4, 20. Okay? 16 plus 4, 21. Ayan. Tama ba? 16 plus 4 plus 1, 21. Okay? Next. 22, 16 plus 4, 20 plus 2, 22. Okay? 23, 16 plus 4 is 20, 22, 23. Okay? Tama ba? 16
plus 4 or 8 na, diretso. No? Tama ba? 16 plus 8 is 24. Okay? Ano nangyari dyan? So, 25, 20, yan. Ganyan ang 25, no? And then, 26, enable mo yan. 27, yan. 24 plus 3, 28, no? 24 plus 4, 29, 24 plus 4, 28, ayan. 30, yan. And 31, lahat enable. Tingnan natin ha. 29, 16 plus 8, 24 plus 4, 28, 29. 16 plus 8, 24, 28 plus 2, 30. Okay naman, no? So, yan yung ating 5-bit, no? So, lagyan natin ng konting medyo madami, no? Madami. Medyo madami. Okay? Ayan, para hindi tayo malito. Dandahanin lang natin, no? Okay, so tapos na tayo sa ating algorithm, no? Susundan lang natin to, no? Tapos, while doing this lead, no? Ito namang mga nasa decimal, ito naman yung ipiprint natin, no? Serial print, no? Yung serial print, no? So, enable natin yung what we call this, enable natin yung serial print, okay? Okay, mawala doon, ha? Okay. Sige. Ano pang sige lang. Okay, tayo ng mga ano yan. So, serial print and serial print ln. Na yan yung ating mga ano eh. Okay? Sige. Oof. Okay. Ito. So, ito yung ating box, no? Kinuha ko lang. Ilabas natin ang ating Arduino. Okay? So, make sure, like I said, no? Maglagay tayo ng gloves. Okay? Yan. Lagyan natin ng konting ilaw. Parang hindi maganda yung ilaw natin. Yan. Ganyan na lang. Okay? Para makita nyo. Okay? So, maraming mga sensors, no? Pero, later on na, maan natin yan. Madadaanan, no? So, ikabit na natin yung ating okay? Sige. Diyan na siya. Magpaikot-ikot siya eh. Okay. So, diyan na muna siya nasa taas. Okay. Kuha tayo ng breadboard. At kailangan natin ng ilan? 5. No? 5 LED, 5 resistor. No? So, kung paano ikakabit yung mga LED and resistor, no? Balikan nyo yung previous video. No? Yung first blink, no? Or even yung previous video, no? Pwede nyo gamitin yan. No? Okay? Gamit lang tayo ng red. No? Kasi nakita ko 5 yung red. No? So, bakit tayo gagamit ng resistor? Para hindi pumutok yung LED. No? Okay? So, yan. 5. And then, kailangan natin ng 220.
paano natin? Bakit 220, no? So, kinompute natin yan last time, no? So, panoorin nyo yung previous video again kung bakit natin kailangan computein or paano natin malalaman kung anong resistor ang gagamitin natin, no? So, kinocompute natin yan using Ohm's law, na? Okay? And then, multiple pins. Okay? Sige. So, setup natin. Okay? So, is-set up lang natin, no? Ulitin ko, no? Yung positive, mahaba, no? Paano mo makikita yung, yan. Yung mahaba ito, no? Ito yung mahaba. So, positive to, yung anode, no? Anode. And then, yung maikli is yung cathode, no? So, gayahin lang natin yung setup natin last time, no? Okay? Maglagay lang tayo ng 5 LED. So, ganyan. Sorry, hindi nyo nakikita. Tuloy-tuloy lang yung aking paggawa. Okay. Yan. Naglalagay lang ako ng isang space, no, in between do sa LED, no, para hindi masyadong madikit, no, kasi mahirap magkapa-kapa, no. Anyways, kapag nahirapan kayo, no, wala kayong gagawin kundi gumamit ng ganito. No? Mas maganda, yan, mas maganda. Magnifying glass, no? Kasi para, nasaan na ba yung connection nyo, no? Okay? Mas maganda sana kung meron tayong yung parang ano talaga yun, no? Hawakan. Kasi parang hirap din yun. Hawakan pa natin isa-isa. Anyway. Ha? Okay? Kasi lang natin. Okay? Okay? So, yung resistor ko ilalagay ko na sa negative side, ulit, negative side. So, ito yung dito ko ikakabit, no, sa negative rail, no, yung blue, no, and then sa cathode side ng ano, ng, ay, bakit ko tinanggal to, sa cathode side ng LED. Okay. So, kuha ka lang ng isa-isa, no, isa-isang resistor. So, medyo tiyagaan lang ng konti, no, ganun talaga yan, na sa cathode side, no, ulitin ko yung cathode side, that's dito, then sa negative rail. No, kung walang negative rail na ano, no, kung walang negative na nakalagay diyan sa, hindi masyado makita, no, yung kulay blue na yun, may positive yung pula, negative yung blue, no, kung walang nakalagay na positive yung negative, yung red lagi is positive, blue or black is negative. Yun ang gagawin niya. Okay? Baka may iba kasi mga breadboard na walang ano, no, walang mga indicator or label. Okay lang naman 'yan, no? Okay? So, tuloy-tuloy lang tayo. Mas maganda siguro pag nakalababa. Okay? Ganito ginawa ko kasi para hindi tayo magkulang sa ano, sa jumper, no? Kasi konti lang yung jumper din. Dinaretso ko na yung ano, para magawa natin yung 5 bits, no? Okay? Of course, bago tayo mag-code, no? Pagkatapos nito, kailangan pailawin muna natin lahat. Tingnan natin kung umiilaw ba, no? Tuloy-tuloy lang natin. And then, para hindi na tayo mahirapan, no, gamitin na natin yung previous nating code, no? Yung 4-bit binary counter, no? Tapos dagdagan na lang natin ng mga kulang, na. So, ganun lang naman yung assignment na yan, na. Dadagdagan lang natin yan. Okay. Now, hanap tayo ng 5 digital pins, no? So, gawin ko na lang yung 2, 3, 4, no? 2, 3, 4,
and so on. Basta 5 lang yung kailangan natin. 2 sa papunta sa positive side na. Okay? 2. Siguro magtusok na muna ako, no? Para hindi ako mahirapan. Tuloy-tuloy lang yan. 3, 4, and the last one, 5. Okay? Natusok ko na ba? Ayan. So, number 2 sa pangalawang lead. No? Ayan. Number 3 sa pangatlong lead. Nakakalit yan guys ha. Medyo kailangan medyo ano kayo, maingat. Ayan, maglagay tayo ng ano, magnifying glass, no? Four, and last is 5. Pati ako nalito na rin. Okay. Tama. Check lang natin kung nakakabit doon sa mga ano, no? Ayan, para hindi tayo malito. Then negative, doon sa kabila. Okay? Now, may kulang pa yan. Yung negative rail, ikakabit natin sa ground. Ito, na? Yung negative, ikakabit natin sa ground. So, hanap lang kayo ng any ground dyan, na? Either dito sa power source or dito sa digital, pwede yan. Walang problema. Kasi same ground lang yan. No? Make sure na ground, no? Katutok sa ground. Ayan. Ayan. Tinak. Okay. So, after nyan, no? So, kompleto na yan, no? Meron na tayo 5 pins, 5 LED, 5 resistor, mga jumper wires, at nakakabit na yan sa negative rail natin. Na? Okay? So, balik tayo dito. Open natin ang ating Arduino IDE. Na? So, dun sa Arduino IDE nyo, no? Siguro ito, liitan natin ng konti ito. Depende sa ilalagay natin sa sa screen, na. Dito natin. Pagkasyahin lang natin, mga guys, na. Same time, liitan natin to. Para malaki yung screen. Ha? Sige, ganyan. Tayo lang natin siya mag-up. Ito, habang nag-up, no, double check lang natin na nakasagad lahat ng mga pins. Okay, no? So ito yung ating previous, no? Previous binary counter, no? So yung bit, okay, no? So ang bit 2 siya yung bit 16, no? So maglagay tayo rito ng isa pa, no? Bit 2, bit 16. No? LED 1, bit 16. So ayusin lang natin, ha? 2, digital 3, 4, 5, and 6. Na? Okay? Tama ba? 16, 8, 4, 2, 1. Ayan.
Tapos maglalagay tayo rito ng kulang na, no? LED 1, yun na, oh. Nagkagulo na sila, no? LED 3, LED 4, LED 5. Okay? Tapos, magdadagdag tayo ng LED. Dito pala. Okay? Gusto nyo bang ulitin, no? Para hindi kayo malito. Okay lang naman, no? LED 1, 2, 3, 4, ito 5, no? Yung ating output, no? Connected to pin 2, pin 3, pin 4, pin 5, pin 6, no? So, ang ginawa natin dito, nilagay muna natin yung variables, no? Kasi ayaw natin gamitin yung number na pin 2, 3, 4, 5, 6, no? Kasi it doesn't make sense. Ano ba yung 2, 3, 4, 5, 6? Digital pins yun, no? Digital pins na connect sa ating mga LED, no? Kaya ang ginamit natin variable LED 1, LED 2, LED 3, LED 4, LED 5. Nasa sa inyo kung anong name ng variable na gagamitin niyo, or pwede niyo gamitin pin 1, pin 2, pin 3, pin 4, pin 5, no? Nasa sa inyo, no? So in this case, para hindi ako malito, LED 1 ang gagamitin ko kasi LED siya nakakabit connected sa pin 2. Okay? So setup, no? At the same time, no? Kailangan nating i-enable ang serial monitor, no? Dito yan sa board setup, no? Okay? So 9600 ito, kailangan doon sa serial monitor mo, no? Pag pinindot mo to, itong nasa upper right, no? Ito sa upper right, no? Dapat yung ating baud rate, no, is 9600 din. No? Makikita niyo yan, no? 9600 din. Parehas yan dapat, no? Kung gagamit ka ng ibang baud rate, palitan mo rin to, no? Kunwari 115200, palitan mo rin to 115200, no? Pero as normal 9600 yung normal na ginagamit, no? So, okay? Okay, so let's begin, no? So decimal zero, lagyan tayo. Meron tayong bit. Okay. So ayusin natin ang konti, no? Magdagdag tayo na. So LED 5, na. So anong ginagawa na natin dito, no? So we initialize yung global variables, tapos sinet up natin yung mga pin mode sa setup, okay? So kung hindi nyo pa to alam, guys, no, previous video in-explain natin to, no, kung bakit natin yung ginagawa, no? So output, kasi magbibigay tayo ng 5 volts doon sa mga pins, no, na connected sa mga LED, no? Okay? Para umilaw, no? Kaya output ang nalagay, no? So anyways, just watch the previous video, no, para hindi natin ulitin na yung explanation or discussion that, na. And then dito sa video loop, dito na tayo yung magma-manipulate kung sino ba yung on, sino ba yung off, no? By using low and high, no? At i-manipulate natin kung ano yung mga LEDs, no? Okay? Na on or high, or on, high, or off, or low, no? Okay? So this is bit 16, bit 8, bit 4, 2. Yan. And then, of course, lalagay tayo ng serial, no? Serial print, no? Ano yung serial print natin dito, no? Serial dot. Tayo natin, no? Minsan lumalabas yan, eh. Wala. Hindi lumabas, no? Dapat lalabas yung mga ganun, eh. Yung mga functions ng serial. Pero dito ayaw, eh, no? Okay. Print. Gusto ba natin ng one-liner lang na output, or
ibababa natin sa next line, yung next na output doon. So, mas maganda kung ilalagay na natin sa next line, na. So, serial print. Paano natin yung gagawin, no? Gusto lang natin, no? I-print yung number, no? So, 1. 0 pala to, 0. So, decimal 0, na? Okay? So, lahat ito, para hindi tayo malito, alisin natin muna, no? Para hindi tayo, kasi iba to eh. Alisin natin lahat dyan. Ay, nawala. Sige, sige. Para hindi kayo maligaw, guys, no? Delete lang natin yan. Dapat pala ginawa na lang natin from the scratch, no? Diba? Pero I know you understand this, no? Lapit na tayo. Yan. No? So, sa loop, pinakadulo, no? Ito. Okay. So, binary 0. Next, lagay natin yung binary 1. Ano yung binary 1? Of course, naka-high lang ang yan. No? So, we're done with this. Para hindi tayo mahirapan, no? Lagyan natin ng kulay. Paano ba lagyan ng kulay? Ayan. Lagyan natin na siguro yan. Ano? Ayan. Okay. Okay. Binary 1. And then, ang ano natin, ipiprint 1. Okay? So, yung binary 1 lang ang naka-on. Okay? Next, binary 2. But not dapat pala decimal, no? Decimal 0. Si binary. Decimal 1. Yan. Pero binary ang output, no? Decimal 2. Okay? Pero binary niya is ayan, low. Okay? Then, output 2. Medyo mahaba-haba ito, no? Mahaba-haba itong gagawin natin. So, just stay put lang kayo dyan, guys. Or gayahin nyo to, no? Dandahanin nyo rin, no? Pwede nyo i-post ang video. Then, decimal 3. 3. Ito ay high. High. 2 and 1, 3. Then, 4. Decimal 4. 4. Ito ang high. Low. Okay? So, decimal 5. 5. 4 plus 1. 5. Okay? Decimal 6. 4 plus 2. 4 plus 2, 6. 7. 7. Okay. 4 plus 2, 6 plus 1, 7. Okay. Tapos na tayo rito, 7. Now, punta tayo sa 8 na. Sa 8.
Sino yung ating high? Of course, yung 8 lang, no? The rest, low. Sana nasusundan nyo, no? Anyways, dandahanin nyo lang, no? Gayahin nyo lang ito. Gayahin nyo lang ito, no? Kung saan natapat yung 1, yun yung high, no? Yung 0 is low, no? Ganyan lang. 9. Para hindi kayo maligaw, no? Kaya kailangan meron kayong ganitong, ano. Kaya maganda yung meron kayong, you may say, algorithm, no? Or pseudocode, yung iba, sinatawag nila pseudocode. You may say, or just a list. Or diagram. So, 9. Ano yung 8 plus 1? 9. So, parang ngayon pa lang parang alam nyo na yung paano mag-convert kagad, no, ng decimal to binary, no? Minsan, utak na lang. Utak na lang, alam nyo na yung value, no? 8 plus 2, 10, di ba? Gumagaling din kayo sa math. 11, So, 8 plus 2, 10 plus 1, 11. Okay? Dumami lang yung value, 12, 8 plus 4, 12. The rest are low. Yeah. Okay. Sundan nyo lang itong mga values, na. At ating konti. Nasa 30 na tayo. Konti na lang, no? 13. Bigyan na natin konti na. 8 plus 12 plus 1, 13. Then 14. 15. Alam nyo, dapat check muna natin kung nag-on ba siya lahat, no? Ay. Teka nga, guys. Copy muna natin bago tayo, kasasabi ko lang kanina, No? Sige, mag-on muna tayo rito ng isa. Lahat. In decimal 0. I-on natin to lahat. Kung mag-on to lahat, edi okay na. Sige. File. Dapat matest muna natin na lahat ng LED is gumagana. Katulad yan, ano na nangyari dyan? Yung mga serial print natin, may G, no? Walang mga, di ba, yung mga ganyan, no? Walang semicolon. So, yan yung parang period statement dito sa C++ ng Arduino, no? At least nababalikan natin, Okay. Sige. Compile. Medyo mahaba, no? Ating code, no? Nag-stop muna tayo sa 14, no? So, medyo matagal talaga yan. So, dapat meron kayong guys, kape or tinapay or food, no? While doing this, para hindi kayo or konting chicha, para hindi kayo maburyong. Pag sumakit yung ulo, stop ng konti, no? Pero syempre hindi titigil. Stop lang ng konti. Okay? Stop lang ng konti. Isip ng konti. Then, gawa tayo ulit ng konti, no?
wag niyo masyadong stressin yung sarili niyo, no? Mas lalo kayong walang magagawa pag ano, no? That you have to enjoy, no? You have to enjoy yung bawat ginagawa niyo. Okay? Ayun. Done compiling. Then we will upload it, no? Okay. So, i-compile niya ulit yan. No? Pag hindi yan nagko-compile, guys, make sure na you choose the correct board, no? Dapat Arduino Uno, no? Ang ating gamit, no? Arduino Uno. And then, select the proper COM port number, no? Sa akin is COM3, no? So, kung sa inyo is iba, no? Just select it, no? Baka iba COM4, COM1. Depende kasi sa ano yan. Depende sa PC or laptop, no? Na ginagamit niya. No? Kasi sa PC, by default, meron yung COM port, no? Or mga laptop, yung mga old laptop may mga COM port, no? So, pag kinabit nyo tong Arduino, magkikreate yan ng bagong COM number. COM port number. COM3. Okay? Okay. Anyways, check. Tapos na tayo dito. 13 and 14. Okay, done compiling. Uploading. Ayan. So, we are uploading, no? Ayan, na-transmit, no? Kailangan mag-on muna tayo. Ayun, umilaw, no? Lahat. Umilaw lahat, no? So, okay, no? So, while uploading, no? Basta umilaw lahat, ibig sabihin, okay yan, na? So, okay, proceed tayo, no? Hayaan na natin yung umilaw-ilaw dyan, no? Okay, 15, no? 15 na tayo, guys, ha? Okay, 15. Okay? Tapos, 15, no? 15, no? Then, ito ay high. Tama ba? 8, 4, 2, 1, 15 lahat yan. 0 ang 16. And then, yung 16, ito lang ang high. The rest low. No? Yung bit 16 ang high. No? Yan. Oops, teka. Yan. Dapat pala ito natin. Yung mga values muna. No? Tama ba? Ito lang yung high. Yan, bit 16. Okay? Madali lang, guys, no? 17, tapos 16 plus 1. Oops. High. 17. No? 18. 16 plus 2. 18. No? Pag narito ka pa dyan, no? Gayahin mo lang yung iyong algorithm, no? Para hindi ka maligaw, no? Pero ako kino-compute ko na lang din dito sa, no? So 18, naglagay ka dyan ng 1 pa para 16 plus 2, 18 plus 1, 19. Okay? And then 16 plus 4, 20. No? 20. So, sino ang i-high natin? Siyempre si 4. And then, ilolo natin yung dalawa. Hindi natin kailangan yan. 16 plus 4, 20 na yan. Okay? Okay, so, siyempre 21, magdagdag ka lang ng 1. Okay, ibig sabihin, i-high natin si 1 para maging 21. 16 plus 4 plus 1, 21. For sure, ngayon, nasasabayan nyo na ako, na. Kasi paulit-ulit lang natin ginagawa yung binary conversion. 16 plus 4 plus 2 is 22. Siyempre, low natin yan. Okay? Ulitin natin. 16 plus 4, 20, 22. Yan. Para hindi tayo maligaw. Next, 23. 23, i-high lang natin ito si 1. Okay? 16 plus 7, 23. Then 24.
Yan, 24 is, ilaw muna natin lahat na. Kasi ang 24, 16 plus 8. Ha? Yan ang 24. 4, 24. Okay, 16 plus 8, 24. Okay? Teka. Lagyan natin ng ano, no? Baka masyado na tayo malayo. 24. Yan. Okay, konti na lang, no? $25. 16 plus 4, or 16 plus 8 plus 1, 25. Ganun lang. Very basic lang na. Ganito ay low na. This is 26. Okay. 27. So 24, 26, 27. High. $28. So 28 na. 28 na. 16 plus 4. Teka, ilaw muna natin to. 16 plus 8, 24. No? Tapos plus 4, 28 na. Yung tatlong mataas na. So, lagyan muna natin to rito. Yan na. Yan, yung tatlong mataas, 24. 28. Yan. So, tatlo na lang. Matatapos na rin tayo, guys. Konting pagod na lang. I hope you enjoyed this na. And then, 29, syempre magdagdag ka lang ng 1. Okay? 30. 30, gagawin mo lang itong low muna natin to na. Ito ay high. 30. And the last digit ng 32 bits ay 31. Value na 31. Bakit 32 plus 31? Kasama kasi yung 0. Na? 0. So, 1 to 31, and then yung 0, yung pinakauna. So, the rest is high. Na? Okay? 31. Okay? And then, balikan natin yung ating 0 kanina, no? Kasi ginawa natin yung high. Just to check kung gumagana ba lahat. Okay naman, no? So, okay. So, natapos tayo, no? At the same time, no? Dapat meron tayong serial monitor. Ayan, no? Guys, papansin nyo. Nagbibilang yan, no? Nakikita nyo ba yung serial monitor? Lakyan ko, ha? Nagbibilang yan. 1, 2, 3, 4. Na? Okay? Sige. Close muna natin yan para makita. Compiling. Compile natin and then upload, no? So, while ano, no? Balikan natin kung anong ginawa natin, no? So, of course, nilagyan natin ng global variables, no? Para hindi na tayo tingnan mo kung ang dami nun, guys, no? Kung tapos papalitan mo isa-isa yung mga pin numbers, no? Kung ayaw mo ng pin 2, 3, 4, 5, 6, iba pala, no? So dito ka na lang mag-modify or mga wait time, no? So dito na lang sa global variables instead of modifying it on inside the loop, no? Okay? And then sa void setup, dito yung what we call this uh, information kung ano ba yung gagawin ng or definition, no? Kung ano ba yung gagawin ng LED, no? Ito ba ay output, input, no? So dalawa lang naman yung input and output, no? Okay? Output kasi gusto nating magbato ang Arduino ng 5 volts papunta sa LED. Okay? 5 volts na. Pag input, ibig sabihin
gusto mong makita kung ano yung nasa pin, no? Kung may value ba yung nasa pin, no? Okay? So, done uploading. Tingnan natin kung mayroon bang nangyayari, no? Kasi uploading pa lang eh. So, oh, in-open ko lang yung serial monitor, no? Ito yung sa upper right na parang mayroong magnifying glass, no? And then, sige, going back, no? Void setup, void loop. Sa void loop, dito natin ginawa, no? Yung digital write, no? Yung write, ibig sabihin, you are asking Arduino na magbato ng 5 volts o wag magbato by sending low and high na action, no? Yung high meaning magbato ka ng 5 volts. Pag low, wag ka magbato ng 5 volts, 0 volts ang ibato mo, parang gano'n. Okay? Yeah, so kaya na-modify natin yung value based on what we call this, based on uh, manipulation ng pagbato ng 5 volts sa LED kung mag-on ba siya or mag-off, no? Ano nangyari? Gumagalaw na ba? Ayun na. Oh, reset natin guys, no, para makita natin yung from the start na. Okay, reset natin. At 0, 6 na, 7 na. Nag-print siya at the same time, no? At the same time, umiilaw yung iyong LED na. So ganyan siya, no? Oops, sorry. 18 hanggang 31 na. So ganyan yung gamit ng ano, at least na monitor mo kung tama ba yung ginagawa mo based doon sa monitoring mo, no? Kaya maganda yung may serial monitor, no? Okay, so bumalik na siya. Okay? So, kung meron kayong question regarding this, no, yung 5-bit binary counter, no? Just hit a comment or send a message on the comment sa Facebook or messenger sa YouTube channel natin, no? Mag-comment lang kayo diyan kung meron kayong tanong, kung di kayo di may naintindihan or clarification or meron kayong better way to do this, no? Please share it, no? Wala namang ano yan, mas maganda kung mai-share nyo, at least malalaman pa ng mas maraming tao, mas may okay yung ganitong what we call this, programming logic na meron kaya. Okay? Sige. Okay, so we're done with our previous assignment, no? Balik tayo sa ating topic ngayon, no? Ang topic natin talaga ngayon is actually digital pins, no? Ano ba yung digital pins, no? So, yung digital pins, no? Lagi natin ginagamit yung uh, digital write, digital output, no? Ginagawa output tapos digital write, no? So, balikan natin ulit, no? Let's review, no? Saan ba itong mga digital pins, no? Kung mapapansin mo diyan sa naka uh, highlight na pula, no? Ito yung nasa ibabaw, no? Yung mga digital 14 pins, no? Digital IO pins, no? At makikita mo diyan yung PWM na may tilde, no? Yung tilde, ibig sabihin meron kang sinabing tilde ganyan, no? Ganyan, no? So ibig sabihin itong mga to, no? 10, 11, 9, 6, 5, 3, no? May tilde. Ibig sabihin these are also used for PWM, no? Or pulse width modulation, no? Later on, bakit ba yan importante or bakit ba yan ma, uh, uh, makakatulong sa atin, no? As Arduino uh, fanatic or you may say Arduino students. na? So, makakatulong ba talaga yan? Yes, na makakatulong yan sa atin, no? Okay? Later, i-discuss natin paano siya makakatulong. Now, let's discuss yung ano ba yung digital pins, no? Let's review, no? Review na. Yung digital pins, like I said, no, it will always provide us two state,
Dalawa lang yung state na ipoprovide nito. Either on or off, no? Either magbato ka ng 5 volts or wag kang magpadala ng 5 volts which is 0 volts, no? So, high or low, no? So, laging dalawa lang ang binabato, no? Or dalawa lang ang condition na meron siya. So, on, off, no? At normally, ginagamit ito sa mga electronics natin, lalo-lalo na sa computers, no? Digital electronics natin, no? Sa loob ng computers, walang ibang alam dyan, no? Yung ating mga microprocessor dyan is lagi lang yan may 0 and 1, no? Or on and off, no? So, mayroon yung mga maliliit na mga switches na uh, parang binary number, no? Parang binary counter na ganyan. But it represents number, it represents letters, or even image na pwede niyang gawin, na. Okay? Basta maraming ano lang yan, maraming switches lang sa loob ng ating computer. Okay? So, normally naglalagay tayo ng uh, digital output, no? So, yung digital output, ibig sabihin, kaya output, we are sending out a signal from Arduino, no? So, kung meron tayong Arduino, no? Let's say, drawing nga yun, no? Let's say kung meron tayong Arduino, no? Ibig sabihin, pag sinabi nating output, we are sending signal or sending voltage out sa Arduino, no? Okay? That's why ginagawa nating output, no? Ngayon, kung ayaw mo naman ng output, gusto mo ng input, para saan ba yung input, no? Yung input is actually to read what is connected on the pin, no? Ibig sabihin, halimbawa, meron kang isang device dito, no? At ikakabit mo yan sa Arduino, no? Si Arduino, ang gagawin niyan is to read. Ano ba ang voltage na nakikita ko sa iyo? Digital to, no? So, ibig sabihin, either may dalawang state lang dapat dyan, no? Either meron akong nakitang voltage or wala akong nakitang voltage, na parang ganyan. Meron ba akong nakitang 5 volts or wala akong nakitang voltage or 0 volts, na ganyan. So, kaya it actually sends, no? Read, no? So, input, it always read. Output, it always write, no? Write, no? Write meaning you are writing or sending out signal. Input, you are reading or sensing the signal if there is a signal there, no? And then, meron din tayo tinatawag na PWM, no? This is pulse width modulation na mayroong mark with tilde, no? Mark with tilde. Okay? So, isa-isayin natin yan, no? Of course, alam na natin yung digital output, no? Alam na natin yung digital output. So, yung digital output, lagi natin yung ginagamit na sa mga, what they call this, sa ating mga projects, no? We define yung ating mga pins sa global variables, tapos we also define kung ano bang gagawin ng mga digital pins, either it's input or output. But on our previous exercises, no, lagi natin ginagamit yung ating pin, no? Ang ating pin is output, no? And then pag output, automatic, no, write yan, na output write, no? And then yung value, no, either high or low. Okay? So ganyan yan, no? So ang kagandahan dito sa digital output, no, lahat ng pins, no, from 0 to 13. Of course, wag natin gagamitin yung D0 tsaka D01 kasi that's been used for serial transmission, no. So ang recommended is D2 hanggang D13 lang, no, as output pin, no. And then the value normally high for 5 volts or almost 5 volts in real life, no, or 0 volts low, no. Ibig sabihin on and off lang, no. On, off. Oops. No. On or off lang, no. Okay? Yan ang digital output, no. So, for sure alam na natin paano 'yang ginagamit kasi lagi natin 'yang ginagamit.
no? So that is digital. Okay? Sige. Paano natin yung ginagawa? Ito yung simple syntax, no? So sa void setup, we define yung pin 13, no? Yung pin 13 using pin mode na function, and then anong pin ang gusto mong gamitin? Pin 13, pwedeng mamili ka from 2 to 13, no? So nasaya na either input or output. So in this case, gusto natin, since digital output, gusto natin siyang gawing output, no? Gusto natin siyang gawing output. Okay? Ang pin 13. Okay? Oops, sorry. Ay, yan, burahin natin ah. Gusto natin gawing output ang pin 13, no? And then automatically pag sinabi mong output, lagi mong gagamitin digital write, no? Right, no? Kaya nilagyan ko ng highlight na red yan, no? Then sa loop, since digital write yan, ano ang gusto mong gawin sa pin 13? Are you going to send on or send 5 voltage or send low or 0 voltage? Ayan. So, ibig sabihin digital write, you are sending voltage from. Sending from, no? So, ulitin ko, no? Kung based dito, no? Meron kang Arduino, meron kang pin 13, no? You are sending out. Oh, sorry. You are sending out voltage to LED, no? You may say this is an LED, no? Yan. Okay? Kaya yan, ganyan. Or sending 0 volts to LED. Kaya digital write. You're writing or sending out. Okay? Ano pa, no? Okay. Teka, no? Balikan natin yung digital output, no? So, ano pang pwede natin maano, no? So, 0, 13, low, no? Okay, so, na-discuss na natin lahat, no? So, output, dinefine natin sa void setup, no? Huwag kayo magkakamali, no? Sa void setup, isang beses mo lang yan magraran, no? Sa void loop, yan yung paulit-ulit na magraran. Okay? Kaya natin dinefine sa void setup yung pin mode kasi isang beses lang na naman natin gagamitin yan, no? You don't need to do it on void loop, no? Mas dadami yung processes doon sa Arduino mo, no? Yung void loop doon na yung mga actions na gagawin niya repeatedly. Okay? So, let's go to digital inputs, no? Sa digital pins, no? Okay, no? Of course, kung merong output, meron ding input, no? So, yung output is write, no? Write or sending a voltage out from Arduino, no? In input, you are going to sense, no? Remember this, no? Input, you are going to sense, no? Sense the presence or absence, no? Remember this, no? Sense the presence of absence of a voltage, no? Okay. Ulitin ko lang. Lagyan natin, no? Highlight. Sense the presence or absence of a voltage. Ibig sabihin, kapag input na yung ginagamit mo, you are now talking about sensors here, no? You are talking about, ano ba yung normal na sensors, no? Normal basic na sensor is switch, no? Either you push the button, it actually send either on, no? Pag sinabi mong push button, pwede mo sabihin, pag nag-push ng button, I'm sending 5 volts, no? So Arduino, you send 5 volts to me. So makikita niya, may nag-send ng 5 volts sa akin, na. So balikan natin, no? Ibig sabihin, kung meron akong switch dito, no? Halimbawa lang, no? And then itong aking Arduino, no? And then nakakabit yan sa isang pin, no? You are actually sending signal from switch, no, to Arduino, no? You are sending either 5 volts or 0 volts, no? To Arduino, no? At si Arduino, ipaprocess niya kung meron ba akong natanggap na 5 volts, kung present ba ang 5 volts or absent ba ang 5 volts, no? So, yun yun. Sensing the presence of absence of the voltage, no? So, ang syntax sa pin mode, no?
i-define natin yung pin number, and then we use input, no, instead of output. Of course, kapag input, ang ka, ka, ka what we call this, ang kapatid niyan is read, na read, na digital read, na, and the number, na. Hindi na tayo maglalagay ng kung ano yung value kasi wala naman siyang gagawin is to read lang yung input pin or yung pin number, no? Hindi naman siya magpapadala ng voltage. Siya ang padadala ng voltage, no? Okay? So, digital read is a function to detect digital inputs like voltage or signals, no? Input pins, digital I/O pins is configured to as input, no? Kaya input pin is just a pin number, no? Nilagyan lang natin ng input pin para hindi lang kayo malito, no? Okay? So, pin number lang din yan, no? Halimbawa, 13, no? And then input. Then, digital read, 13. Ibig sabihin, nakakabit sa 13 ang switch, no? Ganun yan, na? Sige. Let's take a look on some reference na nakita natin, no? So, ito yung use ng digital inputs, no? Remember, no? Digital and analog, no? Digital only states two states, no? It only tells us two what we call this, distinct condition or state, na on or off, no? Kung switch yan, on and off. Kung motion sensor yan, may na-detect, walang na-detect. Kung touch sensor yan, may na-touch ako, wala ako na-touch. Kung infrared yan, na-broke ba yung aking light or hindi. Kung magnet yan, meron bang malapit na magnet o walang magnet. Parang gano'n, no? So, dalawa lang yung state, na. Unlike analog, no? Meron kasi yung, parang, remember analog is, meron yung sine wave, no? Think of a radio volume. Volume na lang ng kahit anong TV, cellphones, no? Mapapansin mo sa bawat ano is merong value or merong ginagawa, no? Halimbawa, ang volume is 1 to 10, no? Merong volume na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, no? 10 ang pinaka mataas na volume, no? Pero unlike sa digital input, no? 0 and 10 lang. Wala na yung sa gitna, wala na yung within, no? Wala na yung 5 volt, wala na yung 5, no? Basta 0, off, 10, on. Unlike analog, meron kang value na 0, 1, 2, 3, 4, 5 hanggang 10. No? Mayroon niyang ginagawa sila, no? Okay? So ganun ang ating, ano. Of course, all inputs, no, is like this, no? Ito yung mga common electronics na pwede mong gamitin as input, no, sa digital inputs and then sa analog inputs, no. So, sa analog inputs, na pag-uusapan natin later on, no? Pero ang kilalang-kilala dyan is yung potentiometer. Okay? Nevertheless, ano natin yan. Ma-discuss natin yan lahat, na? Okay. Sige. So, let's go back, no? Paano ba yung setup ng digital input, no? O, katulad ng ating kanina, no? Sabi natin, we set, on the board setup, magsiset tayo ng pin mode and then yung pin number, no? Okay? Any pin number from D2 to D13, no? Pwede mong gawing input, no? So, yan ang kagandahan ng digital I/O pins, no? Digital input and output pins, no? So, pwede yan, no? And then, i-define mo after mo is input. Teka lang, ano ba yung input pull up, no? Input din yan, no? Input din yan, pero meron yang functions na define para lang sa Arduino na ibig sabihin ng input underscore pull up, you are actually making Arduino pin 4 as input, but you are going to use the internal pull up resistor, no? Pull up resistor. No, halimbawa wala kang resistor na gamit, no? Wala kang resistor na gamit. Tapos meron kang yung normal lang, no? Gusto mo lang i-test, no?
yung kung ang pin 13 mo ba ay gagana or hindi na. So pwede mong gamitin 'yan na. Kasi kapag nag-input ka, masyadong malakas kasi ang voltage na papasok. So kailangan natin ng resistor lagi, no? Every now and then, do not connect directly yung LED, yung mga switch doon sa Arduino, okay? Sa mga LEDs, no? Wag ganon kasi masusunog, no? Masusunog. Okay? So, kaya kung wala kang pang-test or wala kang resistor, pwede mong gamitin yung input pull up to test yung mga syntax or mga normal na what we call this programming code na gusto mong gamitin, no? Using input pull up, no? Yung pull up is just to ask or inform Arduino na I will gonna use your internal resistor kasi wala akong resistor. Okay? So, ulitin natin, no? So, meron dito sa common ano natin, no? Sa common syntax or program, may dalawa diyan, no? Yung isa ginamit nating input, yung isa ginawa nating output, no? So, pansinin niyo lahat ng input read, na? Read, no? Mapapansin niyo diyan, no? Sa pin 4 is input, no? In-input, lagay natin ng input, naglagay tayo diyan ng input, okay? Okay? And then doon sa loop, no? Naglagay tayo ng conditional statement. Ano ba yung tong conditional statement ito? Though wala pa tayo guys, no, diyan sa topic na yan, no. Pero I will just provide you some information. Ang conditional statement, ito yung mga if, then, else statement, for, do, something like that. No? While, no? Ang if, then, else, ito yung common na, ano, no? Kunwari, halimbawa, no? Kung mayroon akong nakitang ganito, gawin mo to. Pag wala akong nakitang ganito, wag mo tong gawin. O, ganito naman yung gagawin mo, no? O, in this case, no? Sinasabi niya rito, no? Sa unang statement, yan, ito, if digital read 4. Ibig sabihin, kung ang pin 4 mo ay merong value na 0 voltage low. No? Sabi dito, no? Oh, ito ang gawin mo. Mag-write ka ng digital write 10 high. Ibig sabihin, kapag 0 voltage ang output dito sa digital read mo, i-on mo ang LED. Na? Else kung may nabasa ka, no, hindi na kailangang i-define, no? Hindi na else, no, hindi na kailangang i-define yung if kung high, no, kasi dalawa lang naman, no. Else i-low mo na siya, no? I-low mo na siya, no? Ganyan yan, na. So parang ganun yung conditional, may condition, na. Okay? So, pero pansinin niyo, no? Pansinin niyo 'to, no? Yung input pull up, bakit parang may problema sa program natin, no? May problema sa program natin. Kasi gumamit tayo ng input pull up, tapos low, tapos i-high mo yung low. Tingnan mo, no? Ibig sabihin wala kang nakitang nag-switch siya pero naka-low. Pero baliktad yung, 'di ba pag nag-switch off ka, dapat off din yung LED mo. Pero dito, switch off pero i-high yung LED, bubuksan yung ilaw, parang gano'n. Naka-off siya pero bubuksan mo yung ilaw. Pero bakit gano'n, no? Kasi naka-reverse ang logic niya, no? Naka-reverse, no? So note, no? Pag gagamit tayo ng input pull up, no, or pull up, no? Yung internal resistor ng Arduino, no? It actually returns differently, no? Actually reverse, no? Reverse, no? Halimbawa, nag-switch off ka, nire-reverse ni Arduino, yan naka-high yan, na? Pag nag-switch high ka, switch high, i-return ni Arduino off, na? So ganun na nangyayari, na. So katulad nito, no? Button not press, no? Ang digital read na ibibigay niya, hindi naka-press, ibig sabihin naka-off, high, no? Pag press mo yung button, syempre dapat high 'yon, no? Pero ang i-return niya low, no? Ganun siya. So, that's something you need to what we call this, check, na pag gagamit kayo ng pull up, ang behavior na is baliktad. Okay? Sige.
To clarify those things, no, yung digital inputs, gawin natin yung lab exercise na to, na? Para at least maganda yung ating gagawin, na? So, ano ba yung ating lab exercise? Ang exercise na gagawin natin, no? Eto. So, uh, magkakaroon tayo ng switch button and its function, no? Parang gusto natin pag press natin yung button, mag-on. Kapag hindi natin i-press yung button, mag-off, no? At gagamit tayo ng button switch, no, or tinatawag nilang tactile switch, na push button switch or tactile switch. Then kailangan natin ng LED, isang LED lang, isang switch, tsaka mga jumper wires, na. Okay. So, discuss muna natin yung switch button kasi first time natin tong makikita, no. Yung switch button, guys, no, ganito ang kanyang itsura, no. Ganito yung kanyang itsura. Actually, no. So, pakita ko sa inyo yung switch button, no? Okay. So, dito sa ano, no, hanapin nyo lang ito, no, sa inyong medyo madami kasi, no, sama-sama na kasi sila rito, no. Okay, so hanapin nyo yung ito, no. Yan. Yan. Tapos meron yung apat na pins, no, apat na pins sa likod, no. Ang pagkabit niyan is dapat naka sa taas at baba, no. Halimbawa ito yung breadboard, no. Papatay muna natin, no. Halimbawa ito yung breadboard, no. Ang pagkabit ng switch is pag ganito. So pataas, pababa, no. At dapat sa gitna, no. Dapat sa gitna. Okay? Sa gitna. Ayan. Parang ganyan, no. Yung pins nasa taas, no. Mali pag ganito, no. Mali pag right, left, no. Mali pag ganito ang kabit mo, no. Dapat ang kabit mo is pag ganito. No? Pag ganyan. Okay? Kabit natin. Ano? Yan. Okay? Dapat nasa gitna rin dapat siya, no? Ganyan. Okay. Kabit mo lang ng ganyan. Okay, no? Papasok yan, no? Doon sa okay, no? So, going back. No? So, paano yan gumagana, Kuya Drew? No? So, ganito ang nangyayari dyan, no? Sa loob niya, no, merong yang, let's say, pin 1, 2, and 3, 4, no? And then sa loob niya, no, meron yang tinatawag na, no, ito, switch dito, no? Sa loob, may switch yan. So, ulitin ko, may switch. Ba't ang pangit, no? Ulitin ko lang. May switch dito. Okay? So, paano yung connection yan, no? So, mapapansin nyo, yung 1 and 3 is directly connected, guys, no? Directly connected yan, no? Ibig sabihin, no? Ibig sabihin, balikan natin dito, no? Ibig sabihin, guys, no? Itong pin na to, nasa taas, no? Nasa taas, is nakakabit rin yan dito sa baba, no? May direct connection yan dito, no? Direct connection, no? Pero yung ito sa taas, ay sorry. Ito sa taas tsaka ito, walang direct connection, no? Basta yung vertical lang is yung may direct connection na to. Okay? Balikan natin dito, no? So, pin 1 and 3 may direct connection, pero pin 1 and 2, no? Itong pin 1 and 2, wala yang direct connection, no? So, diyan maglalaro yung switch mo, no? So, paano yung ginagawa, no? So, yung 2 and 4, of course, meron yang connections. So, okay? Meron yang connections, no?
Yung 2 and 4 may connections, 1 and 2. Pero yung 1 and 2, walang yan direct connections, no? Diyan naglalaro ang switch, no? Diyan nag-on and off, no? So, paano yung ginagamit, no? So, ganito ang situation yan, no? Halimbawa, dito nakabit ang, what we call this, ang battery. No? Let's say battery plus, no? Of course, no? Plus muna, yung plus, no? Diyan nakakabit. Positive side, no? And then dito nakakabit sa 4 ang LED, no? LED yan, na guys, ha? Okay? So, kapag hindi mo yan na-press, itong negative side, papasok yan dito sa negative, no? Negative terminal. Okay? Sa negative terminal. Parang, maglagay lang tayo ng LED. LED na. Ganyan na lang, no? Para medyo, tapos nakakabit yan dito. Okay? Sa LED yan. Okay? So, positive side ng battery nakakabit sa 1. And then yung fourth nakakabit sa, no? Pag kinabit mo yan ganyan, no? Pag kinabit mo yan ganyan, you are actually doing a normal switch yung on and off, no? Kasi pag pinush mo, magko-connect yan, magko-connect itong 1 and 4, no? Kapag hindi mo yan pinush, naka-open lang yan, no? Kaya ang tawag natin dyan sa switch yan, normally open, no? Pag ganyan, no? Normally open, ibig sabihin, kapag wala kang ginalaw sa switch, naka-off lang yan. Kapag pinindot mo ang switch, mag-on. Kasi itong contact na to, pag press mo, magdidikit. Okay? Magdidikit, na? So, parang ganito magdidikit, na? So, ang common, no? Ang common na pag dito mo naman nilagay, no? So, alam na natin yan, no? Alam na natin yan, ganyan yung switch, no? Normal na switch, no? Pag dito mo naman nilagay yung battery mo, no? Battery, positive, no? Siyempre may negative terminal. Yung positive mo dyan nilagay, tapos yung LED mo dito, no? Tapos yung negative ground, nakaganyan, na? Sa battery pa rin yan, ha? So, nandyan. Lagi lang yan naka-on kasi, well, no need to push the button kasi meron silang direct connection na, no? Hindi mo na kailangang i-button, no? Sige. Para mas maintindihan natin ng maayos yan, no? Gawin natin, na? Para at least makita natin, na? So, I will just remove everything, no? Remove everything muna para hindi kayo malito. Tapos gagamit tayo ng 5 volts, no? 5 volts lang. No? 5 volts lang. Ibig sabihin, we are just mimicking a battery para tayo naglagay ng battery, no? And then, tanggal tayo ng, gamit tayo ng isang resistor, no? At isang LED, no? Okay? Okay. Meron tayong, of course, lagi tayong maglalagay ng ano, no? Guys, lagi tayong maglalagay ng resistor, no? Sa kahit anong device, no? Sa switch na para to, ano lang, no? To make sure na hindi yan what we call this, hindi yan ano. At later na, no? So, meron tayong switch, no? Meron tayong switch. Ang gagawin natin, magkapasok tayo ng 5 volts, no? Saan tayo kukuha ng 5 volts, no? Dito sa power source, may makikita ka dyang 3.3 tsaka 5 volts, no? Doon ka magsaksak sa 5 volts. Ayan. Ibig sabihin, we are sending 5 volts dito sa, parang kuryente lang, no? So, parang, gawa tayo ng diagram talaga, no? So, to mimic, no? To mimic yung ating, so, meron tayong battery, no? Which is 5, negative, no? May battery tayong ganyan, no? And then, meron tayong switch.
And then magkakabit tayo ng LED. No? And ganyan. Schematic diagram yan guys. No? So, ganyan na. Ito yung switch. Ito yung LED. Okay? So, isang circuit lang. You may say series circuit na. Battery, switch, LED. Okay? Sige. So, pero bago tayo magkabit dun sa, bago tayo magkabit sa switch, maglagay na tayo kaagad ng resistor, no? Siguro yung 220 resistor, pwede na yan, no? So, gagawin ko, no? Itong, sorry. So, ang gagawin ko, nagkabit ako sa 5 volts, no? Pakita ko, no? Dito yung 5 volts. Ito. Yan, dyan nakakabit ng 5 volts. Tapos, itong kable na to, no? Itong kable na to, ikalagay ko sa positive rail, no? Positive rail. Okay, positive rail ng breadboard. Okay? And then, of course, yung resistor, ilagay natin sa taas. No? Para either sa negative side or positive side, no? Yung resistor, walang problema yan. No? Okay? And then, yung ating LED, dapat merong, no? Dapat, okay. Maglagay rin tayo ng negative, no? So, kuha lang tayo ng negative or ground, no? Saan tayo kukuha ng ground? Pwede rin dito, no? Sa tabi, no? Or pwede rin dito sa power source, pwede rin yung ground, no? Kahit any ground dyan. May dalawang ground dyan, no? So, itong ground, ilagay mo sa negative, no? Sa negative rail, no? Okay? So, anong gagawin natin? So, tingnan yung maigi ito, no? So, yung positive, ilagay natin dito. Tingnan natin kung anong mangyayari. Ayan, no? Pansinin nyo guys, no? Kinabit ko yung LED vertically, no? Kung saan nakakabit yung power natin resistor, no? Doon yung sa 1 and 3, no? Sa 1 and 3. No? Kinabit ko yung doon sa pin 1, kinabit ko yung resistor, doon sa pin 3, kinabit ko yung LED, no? Parang iisa lang, no? So, mapapansin nyo, on yan, automatic, no? On, naka-on lang lagi yan. No? Kahit anong gawin mong pindot dyan, walang switch na gumagana kasi hindi gagana ang switch, no? Dahil lagi lang siyang naka-on. Okay? Dahil may direct connection, no? So, pag ililipat mo ngayon yan sa pin 4, no? So, meron akong pin 1, katulad ng itong pangalawang diagram, no? Sa pin 4, no? Mapapansin mo, hindi yan naka-on, no? So, dyan yung tinatawag na switch na, no? Tinatawag na switch, okay? So, mapapansin mo, pag pinindot mo, tsaka pa lang yan bubukas, no? Ulitin ko, ha? Ayan, no? Kinabit ko doon sa pin, sa pangalawang pin, no? Ito. Ayan, dito. Sa pangalawa, no? Sa 1 and 4, no? Tapos, tsaka pag pinindot natin, tsaka lang siya iilaw. Ha? Unlike doon sa dinirekta ko dito, no? Unlike dito, no? Nakadirekta. So, paano nyo makikita? Siguro pa, tatakpan ko ng konti. Yan, nakarekta lang yan, no? Takpan ko lang itong konti. Yan. Nakarekta lang yung kanyang pin doon sa pin 3, no? So, kahit mag-switch ka dyan, walang mangyayari kasi walang, parang sinabi mo lang na, diretso mo lang yan, no? Parang nagkable ka lang diretso, papunta sa LED, okay? So, at the same time, guys, na? At the same time, yung pin 1 and pin 2, walang connection yan, no? So, yung negative rail, no? Lagay ko dito sa kabila, rin, sa taas, no? No? Sabihin, yung pin 1, nasa resistor, yung pin 2, nasa,
Yung LED nasa pin 2, no? Okay? Pansinin nyo. Okay? Pin 1, pin 2. Ngayon kung maglalagay pa ako ng isa pang LED. Sana hindi pumutok, no? Pero isang ano lang to eh. So, negative. So, naglabay ako ng pin LED sa pin 2 and pin 4, no? Ng switch. Okay? Ano nangyayari, no? Yung pin 2 tsaka pin 4 kasi magkakonekta, no? Pero yung pin 1 and pin 2 and pin 1 and pin 4, walang connection niya unless i-press mo yung switch, na? Okay? Tingnan natin. Magkabit tayo rito sa pin 3, na? Para makita nyo yung difference, na? Pin 3 kabit sa sorry. Ayan, no? Yan ang by default niya, no? Yung pin 1 nakakabit sa resistor, no? Tapos yung pin 3 nasa LED, may LED, no? Tapos yung pin 2 and pin 4, no, may LED rin yan. Gagana lang yan kapag pinipress yung button. So ganyan ang tactile switch. Okay? So hopefully na-gets niyo yung idea, no? Okay. So paano ba natin yan gagawing paano ba natin yan gagawing what they call this? Exercise, na? Ano bang exercise ang gagawin natin? Okay? Ang gusto natin ganito, no? Parang pag pinush natin yung button, no? Pero ito kasi hindi dapat parang battery lang ang gamit ni Arduino, no? Parang you are actually manipulating yung signal na binabato. Ibig sabihin, guys, no? Ibig sabihin, ang nangyayari dito kapag press mo yung button, you are sending 5 volts doon sa LED. Meaning, you are sending signal na 5 volts doon sa LED. Kaya yan umiilaw, no? Ang gusto natin, instead na LED yan, no? Gusto natin ikabit yan sa Arduino by sending 5 volts doon sa Arduino. Na? Ulitin natin, no? Instead of this, no? So, parang ito, instead na LED ang ikabit mo dyan, no? Instead na LED ang ikabit mo dyan, ikabit mo yan doon sa Arduino para ma-sense ni Arduino, nag-send ka ba ng 5 volts sa akin? Anong gusto mong gawin ko dito? Parang ganun, na? Kaya yan natawag na digital input. Okay? So, using the switch, no? You are sending 5 volts doon sa Arduino, no? External 5 volts sa Arduino. Hindi si Arduino ang magbibigay. Si Arduino ang magbabasa kung may send ka bang 5 volts or wala, no? Parang ganyan, no? Kaya siya input, na. So wag kayo malito, guys, na. Ulitin niyo lang yung mga ano na yan. So pag input, you are actually sensing, no? Pag output, you are actually sending out voltage. Pag input, you are checking, no? Checking kung mayroon bang kung present ba ang 5 volts or hindi. Ha? Okay? Sige. So, gawin natin tong diagram na to, no? So, yung mga pins, pili lang kayo dyan, guys, no? Kinopya ko lang kasi yung diagram na yun, eh. Pero, 8-7 yan. Pero kahit anong pins pwede yan, no? Ang importante, buuin muna natin yung switch, no? Kasi ang importante dyan yung switch, no? Yung switch, yan ang importante natin gawin, na? Unahin muna natin ang switch, pagbuo ng switch, na? Okay? Paano ba natin bubuuin yung switch, no? So, going back, no? So, tanggalin muna natin to lahat, no? Tanggalin muna natin lahat, no? Para hindi kayo from the scratch tayo, from the scratch. Okay? Gayahin lang natin yan, guys, no? Wala tayong babaguhin, no? So, yung resistor papunta sa ground, no? So, baliktad, na? Punta sa ground. Okay? Binaliktad lang, wala namang problema dyan, no? So,
Meron tayong positive and negative, no? So, meron tayong switch. Yung blue is positive 5 volts to, nakalagay doon sa Arduino. Yung white ko na cable, nakalagay to sa negative ground, no? Sa ground. Okay? Sa ground. Tapos yung resistor daw, ikakabit natin sa 3, no? Pin 3, no? Balikan natin yung pins, guys, ha? Para di tayo malito. Yun lang gayahin natin, no? Pin 3, no? Balikan natin yung mga pins yan. 1, 2, 3, 4, no? So, 1, 2 sa taas, 3, 4 sa baba, no? Para hindi tayo malito. Okay? So, 1, 2, 3, 4, no? Pin 3, resistor daw. No? Balikan lang natin yan. Ating diagram ulit. Para hindi tayo malito. Yan. Okay? Yan na, mas okay pa siguro kanya. Or try kong lakihan. Konti na. And, okay lang. Makikita nyo naman yan. Yung black is negative yan. So, may resistor. And then, yung voltage, no? Yung voltage is nandito. 5 volts. Tama ba? Yan, diretso yan, sa 4. Yung 5 volts, no? Diretso sa 4. Okay? So, meron nang nangyayari dyan, no? Meron nang nangyayari pag ganyan, no? Isang circuit na yan, guys. Isang series circuit, no? Paano natin malalaman na, may volts na yan, no? So, gagamit tayo ng, dapat meron tayong, ano, no? Yung voltage reader, na. Teka lang, kuhain ko lang, na. Para at least alam natin na meron na tong voltage, no? Okay? Teka. Parang hindi ata gumagalaw yung aking camera. Wala. Saglit lang. Can I remove this? Tapos ay video capture. Yan na. Walang nangyayari, no? Nasira pa, no? Okay. Anyways, gayahin lang natin ito, no? Ano kayang nagawa ko? Bakit yan na ganyan? Um, 80 degrees. Okay. Okay, sige. Hindi na natin nakita, no? Teka, stop ko lang yung recording, no? Then, and I will just, I will, ayusin ko lang to.